Mga kwento ni Lola Pasha. Nagsimula ang lahat noong nadestino si Clark sa isang liblib na barangay upang pangunahan ang pagtatayo ng bagong pagkukunan ng tubig. Isang proyektong matagal nang hinihiling ng mga taga roon. Si Clark ay isang field engineer, 29 na taong gulang, matangkad, maayos manamit kahit nasa field, at may tindig ng otoridad ngunit marunong namang makinig. Ang gwapo niyang mukha ay hindi palangiti. Single siya, hindi dahil walang magkagusto, kundi dahil pihikan. Hindi siya basta nahuhumaling sa ganda lang. Para kay Clark, mahalaga ang kabutihan ng loob, talinong hindi kailangan ipagsigawan, at ang presensyang hindi humihingi ng pansin. Noong madestino siya sa barangay Santa Lucia, naisip niyang ito na ang paraan upang makaiwas sa pangbubuyo ng kanyang ina sa dalagang gusto nito. Sa lungsod, may isang babaeng pilit ipinipilit sa kanya ng kanyang ina. Wala na siyang ama, at simula nang pumanaw ito, mas naging mahigpit ang kanyang ina, lalo na sa usapin ng pag-aasawa. Ayaw niya kasi ng babaeng magaslaw ang kilos at salita, mayabang at demanding, laging may hinihingi, laging may reklamo, at kung umasta, pagmamay-ari na niya ang lalaki. Ngunit gusto ito ng ina dahil may pera, may impluwensya, at nagkakasundo sila sa ugali. Mabuti na lang nagmana siya sa ama. Kaya't noong dumating ang oportunidad na madestino sa liblib na lugar, hindi na siya nagdalawang isip. Sa isip niya, ilang buwan din itong malayo sa ingay ng syudad, malayo sa babaeng ayaw niya, at higit sa lahat, malayo sa paghihimasok ng kanyang ina. Ang hindi niya alam, ang paglayo niya sa ina ay nagsilbing daan upang mahanap ang pag-ibig na matagal na niyang gustong mahanap. Habang sinusuri ni Clark ang lupa at minamarkahan ang posibleng hukayan, napansin niyang may batang dalagang nakatayo sa gilid ng bukal. Curious siya nitong tinitingnan. Pinasadahan niya ito ng tingin. Mahaba ang buhok nito, kulay itim at makintab. Hinahayaan lang na nakalugay, kahit sa taas nito hanggang tuhod, sumasabay sa hangin. Ang kanyang mukha ay may lambot, bilugan ang pisngi, makinis ang morenang balat. Ang mga mata nito ay malalaki at maitim. Napakaamo at inosente nitong tingnan. Bago pa mangyari ito, ipapakilala ko sa inyo si Lara. Sanay na si Lara sa lamig ng bukal. Mula pagkabata, iyon ang kanyang nakasanayan. Isang gawain na hindi na kinukwestiyon ng karamihan dahil ang bukal ay bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Malapit lang ito sa kanilang bahay. Isang lakad lang mula sa likod ng bakuran, sa ilalim ng lilim ng matandang puno, hawak ang tuwalya at isang maliit na tabo.
Dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng bukal. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang yabag, kaya hindi niya inasahan ang lalaki sa di kalayuan. Natigilan siya. Nandoon si Clark, nakayuko, may hawak na mga papel at kasangkapang pang-inspeksyon. Abala sa pagsusukat, pagmamarka ng lupa, at pagtingin sa daloy ng tubig. Doon na siya nakita ni Clark. Mabilis na umatras si Lara. Hinigpitan ang hawak sa tuwalya. Agad namang humingi ng pasensya si Clark at ipinapaliwanag kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi sumagot si Lara. Isang segundo, dalawa, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Mahina, parang bata. Humingi rin ito ng paumanhin sa kanya. Naalala niya na ito pala ang taong nabanggit ng kanyang tatay kahapon. Hindi naman niya akalain na bata pa ito't napakagwapo pa. Pero mukhang masungit lang. Dahil dito, nagpakilala na siya sa binata. Anak po ako ng pinuno dito. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Doon po ang bahay namin. Itinuro ang direksyon sa isang bahay na kahoy na dalawang palapag. Napatingin naman si Clark. Doon pala siya pansamantalang titira. Nagpakilala na rin ito sa dalaga, sabay bahagyang yuko. Lara po. Ilang segundong katahimikan. Tila tumigil ang mundo sa pagitan nila. Nakatingin pa rin si Clark sa mukha ng dalaga na unti-unti nang pinamulahan sa hiya. Agad na itong nagpaalam para umalis. Tila naalimpungatan naman si Clark sa mga nangyayari at hindi maiwasang magtaka kung bakit ganon ang inasta niya. Saktong dating naman ng kasama nito at inanyayahan na siyang sumama upang makita ang bahay na tutuluyan nila. Unang gabi ni Clark sa bahay ng kapitan. Hindi magkamayaw ang mga tao doon sa pag-iistima sa kanya na hindi naman talaga kailangan dahil hindi naman siya ang tipo na nagpapaalaga. Pero kita niya naman ang sinseridad na masaya silang naroon siya. May silid doon sa baba na para talaga sa bisita. Malaki iyon. Pwede hanggang 5 tao. Doon si Clark at ang kasama niya matutulog hanggang matapos ang proyekto. May budget naman iyon. Pati na rin ang para sa pagkain nila ng kasama niya. Ilang araw pa lang siya doon, pero napapansin niya gusto niyang palaging pagmasdan ang dalagang si Lara. Masayahin kasi ito, malambing at mabait. Pero ramdam niya na iniiwasan siya nito. Pero nahuhuli naman niya itong nakatingin sa kanya. Nang minsang nahuli na naman niya itong nakatingin sa kanya habang kumakain sila, nginitian niya ito. Nasamid ito't napaubo. Lihim pa siyang napangiti nang mamula ang mga pisngi nito nang tumingin ulit ito sa kanya at nakatingin din siya. Magmula nga noon, hindi na nawala sa isip niya si Lara. Gusto na niya itong makita araw-araw. Nababaliw na yata siya saad niya sa sarili.
Isang maalinsangan na gabi, napabalikwas si Clark. Pinagpawisan ito sa sobrang init. Lumabas siya ng silid. Tahimik na ang paligid. Natutulog na ang lahat. Siya na lang ang gising. Uminom siya ng tubig ngunit hindi pa rin napawi ang init na nararamdaman niya. Binuksan niya ang kahoy na pintuan. Palabas ng bahay. Nagtatakang hindi ito nakalak. Napangiti siya nang makita ang liwanag ng buwan at ang ganda ng gabi. Narinig niya ang mabining agos ng batis sa di kalayuan. Humakbang ang mga paa niya patungo doon. Ang refleksyon ng buwan sa ibabaw ng tubig ay nagmistulang diamante na kumikinang sa gabi. Hinubad niya ang kanyang kasuotan at lumusong na sa tubig. Napangiti ito sa ginhawang ibinibigay ng tubig sa katawan niya. Nasa ganoon siyang estado ng Natigilan si Clark. May nauna pala sa kanya sa batis at mukhang babae pa. Para hindi ito mapahiya, aalis siya ng tahimik nang nabulabog ang lahat. Dahil sa pangyayaring iyon, nagmistulang courtroom ang bahay ng kapitan. Inakusahan si Clark ng kalapastanganan ng pamilya kung kaya't para maiwas sa matinding kahihiyan, kailangan niyang panagutan si Lara. Nagulat si Clark. Hindi niya akalaing ang simpleng paglabas niya sa gabing iyon ang magpapadali ng plano niyang mapasakan niya ang nag-iisang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para sa kanya. Nagpakasal sila sa huwes. Susunod na ang sa simbahan kapag natapos na ang project dahil balak niyang sa lungsod na sila manirahan at formal na maipakilala sa buong angkan ni Clark. Ang nalalabing mga buwang pananatili nila sa Santa Lucia ay nagmistulang isang napakasayang panaginip. Bawat araw, nag-uumapaw ang kanyang puso sa saya. Ang paglalambing ni Lara sa kanya ang nagpapawala ng anumang pagod nito. Ito ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Tapos na ang proyekto. Babalik na sila sa lungsod kasama si Lara. Nababahala man sa magiging reaksyon ng ina, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, sinunod niya ang dikta ng puso, hindi ang dikta ng pamilya niya. Ngunit bago pa man sila umuwi, pinaaalahanan na ni Clark si Lara sa maaaring mangyari sa paghaharap nila ng kanyang ina. Bilang respeto na rin, kailangan nilang umuwi at ipaalam ang kanilang plano at pag-iisang dibdib. Hindi naman sila doon tutuloy sa kanila. Bubukod sila para walang magiging problema. Dinig ang tinig ni Ginang Alona sa apat na sulok ng bahay nila. Habang kalmado lang na nakaupo si Clark, hawak ang isang kamay ni Lara. Nang gagalaiti ang ina ni Clark sa galit,
Tinawag siyang walang utang na loob. Minurat minata pa si Lara. Ngunit kahit anong gawin ito, hindi na mabubura ang katotohanan na mag-asawa na sila. Isang buwan ang nakalipas, naging maganda ang pagsasama nila ni Clark at Lara. Masaya at puno ng pagmamahal. Ngunit ang lahat pala ng mga magagandang nangyayari sa buhay nila ay may hangganan. Dumating isang araw ang ina ni Clark kasama ang babaeng si Helga. Suot ang damit na halos lumuwa na ang dibdib nito sa hapit. Con todo make-up ito at naka-heels pa. Marahas itong kumatok. Si Lara naman na walang kamalay-malay sa mangyayari, pinagbuksan niya ito. Tumambad ang pagmumukha ng ina ni Clark at ng babaeng hindi niya kilala. Marahas siya nitong tinabig para makapasok sa loob ng apartment niya. Bilang lumaki sa mapagmahal na pamilya at positibo at tahimik na komunidad, hindi sanay si Lara sa pang-aalipusta at dahas. Hindi man lang siya nakaimik at nanlumo sa sarili sa mga tingin at pangmamaliit ng biyenan at babae nitong kasama. Nasundan pa ang mga pagbisita. Sa bawat may pagkakataong ang mga kontrabidang ito, ginugulo nila si Lara. Hindi naman ito nagsusumbong sa asawang si Clark dahil ayaw niyang magkagulo ang mag-ina. Kita niya ang pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Hanggat kaya niya, ay pagtitiisan niya ang lahat, wag lang magkalamat ang binubuo nilang pagmamahalan. Ngunit ang mga pusong nalunod na sa kasamaan ay makasarili. Walang pakialam, masunod lang ang gusto. Dahil imposible nilang mabuwag ang dalawang pusong nagmamahalan, nakaisip ng masamang plano ang ina ni Clark na si Alona at Hilga. Nasubukan ang panggagayuma. Nakahanap si Alona ng isang bantog na mangkukulam sa isang liblib na barangay, 2 oras lang na biyahe mula sa lungsod. Kasama si Hilga, nagpagawa sila ng gayuma, kapalit ay pera. Isang araw sa trabaho, tumawag ang Mama Alona ni Clark. Hindi gaya ng dating mga tawag, katakatakang malumanay ang tinig nito. Inanyayahan siyang umuwi sandali dahil namimiss na daw niya ito. Tinanggihan niya noong una, ngunit sinabi nitong personal siyang hihingi ng pasensya sa inasta niya. Napagtanto na raw nito na kailangan na niyang tanggapin ang pag-aasawa ng anak kahit hindi naaayon sa kagustuhan niya. Na matanda na ito't konti na lang ang ilalagi sa mundo na sanay pagbigyan ang pakiusap niya. Naisip ni Clark na siguro panahon na upang bigyang daan ang katahimikan ng pamilya niya. Siguro nga nagbago na ang ina, saad pa sa isip niya. Nagpaalam siya sa asawa at dadaan siya sa bahay nila mula sa trabaho. Agad naman itong pumayag at nagsuhestyon pang bumili ng paborito nitong pagkain. Dumaan si Clark sa mall para bumili ng cake. Dala-dala ang pag-asang magiging maayos na ang lahat. Ilang minuto lang
narating na niya ang kanila. Pumasok na siya kaagad. Gaya pa rin ng dati ang bahay nila. Bawat sulok nakaayos at walang bahid na dumi at alikabok. Kahit hindi naman kalakihan ng bahay nito, pero matikuloso ito sa lahat ng bagay. Kaya nga walang katulong na nakakatagal dito. Kaya naman itong kumuha ng katulong at mamuhay ng hindi naghihirap dahil may paupahan itong apartment. May pensyon naman, plus may natatanggap pa sa yumaong asawa nito. Pagkapasok niya, dinignan niya agad ang boses nito. Masayang masaya siya nitong niyakap at nagmano naman siya dito. Sabay abot ng cake. Nasa sala sila noon nang lumabas. Galing kusina si Helga. May daladalang 3 baso ng juice. Nanibago siya sa suot nito. Hindi tipikal. Sinusuot nito na revealing na mga damit at makapal na make-up. Ngayon, walang bahid itong make-up. Lip gloss lang ang nagsilbing kulay sa labi nito. Nakapusod ang buhok at damit na lagpas tuhod na may manggas pa. Parang nasa ibang katauhan ito. Nakangiti ito habang papalapit. Sinamaan naman niya ng tingin ang ina. Ngunit agad naman itong sinabi na wala siyang dapat alalahanin kay Helga dahil hindi na siya nito kukulitin dahil may nobyo na ito't ikakasal na. Inilapag nito ang juice at pinuksan ang kahon ng cake. Inabot sa kanya ang isang baso ng juice at magiliw na ngumiti. Nang inangat ni Clark ang baso at uminom, pasimpleng napasulyap sa isa't isa sina Helga at Aling Alona at parehong napangisi. Hindi nagtagal at nagpaalam na rin ito. Ibinalita nito kay Lara ang mga naganap sa pagbisita niya sa nanay nito at napangiti na lang habang nakikinig dahil taliwas naman lahat ang ipinapakita nito sa kanya. Ngunit nanahimik na lang ito't umasang totoo ang mga sinasabi ng asawa. Gabi. Pabaling-baling si Clark sa higaan. Parang nagbabaga ang buong katawan niya sa init. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hanggang sa wala sa sariling nasambit ng bibig niya ang pangalang Helga. Umaga, napansin ni Lara na may nagbago sa asawa niyang si Clark. Bumangon ito na parang wala sa sarili. Tumingin siya dito nang walang emosyon bago lumabas para maligo. Sabay silang kumain pero kapansin-pansin ang pagiging matipid nito sa salita. Nung umalis ito, hindi man lang siya nito hinagkan gaya ng lagi nitong ginagawa. Naiwan si Larang nagtataka, nasasaktan at naguguluhan. Kapag umuwi naman si Clark, palaging masama ang pakiramdam. Sumasakit ang ulo. Sa pangatlong araw na hindi na ito umuwi, tinawagan niya ito sa kanyang cellphone. Ngunit sumagot lang ito na doon muna siya matutulog sa bahay nila. Buong gabing hindi makatulog si Lara. Umiiyak, nasasaktan. Umabot ng 1 linggo na iba't ibang dahilan. Hindi na niya alam ang gagawin. Malayo siya sa pamilya. Wala siyang malay sa pasikot-sikot sa lungsod. Lahat
inaasa lamang niya kay Clark. Naging independent siya dito dahil tinatrato siya nitong prinsesa, pero hindi naman siya umaabuso. Inaalagaan at minamahal nga niya ito pabalik ng buong puso. Para na siyang mababaliw sa pag-iisip at pag-iisa nang napagdesisyonan niya itong puntahan na lang sa bahay ng biyanan niya. Sobra ang kabog ng dibdib nang nasa harapan na siya ng bahay ng biyanan. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok, dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Si Clark, kampanteng nakaupo sa sofa, habang nakakandong si Hilga. Nakapulupot ang mga braso nito sa liig niya. Tinawag niya ang asawa. "Clark, bakit?" Mga katagang puno ng pait at pagdaramdam. Lumingon ang mga ito sa kanya. Walang mababanaag ng pagsisisi at gulat sa mga mata ng mga ito. Akma na sana siyang lumapit nang lumabas ang biyanan niya mula sa kwarto nito at masama ang titig nito sa kanya. Sinugod siya nito at pinagtutulakan palabas ng gate habang pinagsasalitaan ng masama. Napahagulgol siyang bumagsak sa may kalsada habang tinatawag ng paulit-ulit ang pangalan ni Clark. Nagmamakaawa, nagsusumamo. Sinampal naman siya ng biyanan para tumigil. Kailanman, hindi pa niya naranasan ang masaktan, mapisikal man o emosyonal. Tinatanong sa sarili kung may nagawa ba siyang masama para danasin ang mga ito. Araw-araw, pinupuntahan niya si Clark sa bahay ng biyanan. Paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Pinagtatabuyan, sinasaktan, hinahamak, minamaliit. Wala siyang kakampi. Hindi kagaya ng mga nagdaang araw, umuwi si Larang tulala at hindi makausap. Tila hindi na kinaya ang sakit at depresyon. Samantala sa bahay ng biyanan, tila naguguluhan ang utak ni Clark. Alam niyang pinakamamahal niya si Lara, ngunit hindi na niya maalala kung bakit na humaling na siya kay Hilga ngayon. Sa mga pagkakataong ganito, alisto naman ang mama niya na manipulahin ang utak niya. Ang hindi alam ni Lara, nararamdaman ng mga magulang niya na may hindi magandang nangyayari sa kanya. Ang angka ni Lara ay tanyag sa pagiging magaling na albularyo. Kaya nga makailang henerasyon na ang nakalipas, pero ang angkan nila pa rin ang pinipiling maging pinuno sa lugar nila dahil sa kabutihan ng mga ito at tumutulong ng walang kapalit. Habang papalapit na si Lara sa nirentahan nilang apartment, nakita niya ang mga pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang pintuan. Tumakbo siya papunta sa mga ito habang umiiyak. Nahabag naman sila sa hitsura ng kanilang pinakamamahal na si Lara. Malaki ang inihulog ng katawan nito. Halatang kulang ito sa tulog at pahinga. At maputla din ito. Habang inaalagaan si Lara ng kanyang ina, ang kanyang ama, kapatid nitong kababata, at ang lola nito. Ang kanyang ama, kapatid nitong nakababata, at ang lola nito ay nag-uusap sa may sala. Bumubuo ng plano kung paano nila
masolusyonan ang problema at hindi lang yon, managot ang dapat managot. Awang-awa ang mga ito sa sinapit ni Lara. Kung sana'y nakilala nila noon pa ang kaanak ni Clark, na kilala na nila ang mga pagkatao nito. Pero dahil nga kita naman nila ang wagas na pagmamahalan ng dalawa, hindi na sila nang himasok sa bawat kagustuhan ng mga ito noon. Sa tulong ng apat, unti-unting bumalik sa dati si Lara. Kalakip ng pangakong tutulungan nila ito na maibalik sa dati ang pagsasama nila ni Clark. Gumana ang plano nila. Dahil hindi na nanggulo si Lara sa kanila, 1 linggo na rin ang nakalipas, naging kampante sina Hilga at Nay Alona. Naging maluwag ang kapit nila kay Clark sa pag-aakalang sumuko na ang kawawang si Lara at nanalo na sila sa wakas. Isang araw habang papalabas si Clark sa opisinang pinagtatrabahuan nito, isang matandang babae ang nag-alok ng binibentang basahan. Ipinagduldulan sa mukha niya ang paninda nito. May naamoy siya nitong kakaiba kung kaya't napaatras siya. Napangiti naman ang matandang babae dahil nagtagumpay ito sa plano. Naramdaman na lang ni Clark na nanlalabo bigla ang mga mata niya. Matutumba na sana siya nang may biglang humawak sa mga braso niya. Ikiniya siya ng mga ito sa may gilid ng walang masyadong tumaraang tao. Unti-unti, nagbukas ang isipan nito at nakilala ang mga taong nasa paligid niya. Ang babaeng nag-alok sa kanya ng basahan, si Lola Sila, si Tatay Nando at Tio Andoy, Tatay, Tio at Lola ni Lara. Naguguluhan man ito sa mga nangyari. Pakiramdam niya para siyang nakahulagpos sa matinding pagkagapos. Bumalik na siya sa kanyang totoong sarili. Ilang sandali pa'y napaiyak siya sa napagtanto. Labis niyang nasaktan si Lara. Inalo naman siya ni Lola Sila at pinakalma at ipinaliwanag sa kanya ang mga nangyayari. Nagpupuyos sa galit si Clark matapos magkwento si Lola Sila. Hindi niya akalaing magagawa ng ina ang ganoong klaseng kasamaan. Masunod lamang ang kagustuhan nito. Lumuhod si Clark sa harapan ni Lara. Pagkakita pa lang niya dito, agad naman siya nitong niyakap ng sobrang higpit. Ilang segundo rin silang nasa ganoong ayos bago humupa ang pangungulila sa isa't isa. Walang pakialam sa mga tao sa paligid. Hinagkan niya ng buong lambing si Lara at humingi ng patawad sa mga hindi magandang nararanasan nito sa piling niya. Pero hindi nito palalagpasin ang kasamaan ng ina. Samantala sa bahay ng ina, aligaga ng palakad-lakad si Hilga. Dahil maggagabi na, ngunit hindi pa nakauwi si Clark. Tawag ng tawag sa cellphone ng ina pero hindi tinatanggap ang tawag nito. Nagtatalo na nga sila dahil baka may nagawa silang kontra dito at baka nawala na ang bisa ng gayuma. Kung kaya kinabukasan, maaga pa'y pumunta na sila sa mangkukulam. Pero hindi gaya noong una, ngayon ang gusto ng dalawa ay kulamin o barangin si Lara para tuluyan ng mawala sa landas nila ito.
kapalit ng malaking halaga ng pera. Walang pag-aatubili naman itong pumayag. Kailangan lang na kumuha ng hibla ng buhok nito o pinaghubaran na gamit ng kukulamin upang parang maging sigurado at mabisa ang ritual dito. Talagang sukdulan na ng kasamaan ang ginagawa ng ina, pero hindi na niya iniisip na masasaktan ang anak sa gagawin niya. Ngayon, kailangan na naman nilang magpanggap para makuha ang mga kailangan ng mangkukulam. Sa susunod na araw din, dumalaw ng walang pasabi ang ina sa apartment ng anak. Abot tenga ang ngiti, may dala pang cheesecake na regalo kuno niya para kay Lara. Seryoso naman ang mukha ni Clark na pinapasok niya ang ina sa loob ng apartment nila. Kita ang gulat sa mga mata ni Lara nang bigla itong lumapit sa kanya. Puno ng kaplastikan siya nitong kinumusta at niyakap pa. Ibinigay sa kanya ang dalang cake, habang si Clark ay nagpipigil lamang ng galit dahil sa pag-aakto nito na parang walang nangyari. Umupo pa ito sa tabi ni Lara, hinawak-hawakan ang kamay at parang bata si Lara na hinaplos-haplos ang buhok nito. Hinahayaan naman ito ng babae. Habang pinagmamasdan ng ina, napagtanto ni Clark na wala na talaga itong pag-asa. Nalulungkot siya sa maaring kahahantungan nito. Tinanaw ng dalawa ang ina habang lumakad ito papalayo. Kalahating oras lang ang inilagi nito sa apartment nila. Nagkatinginan na lang sila ni Clark at Lara sa isa't isa at pumasok na sa loob. Ngiting tagumpay naman ang sumilay sa mga labi ni Aling Alona. Dala-dala ang hibla ng buhok ni Lara habang binaybay ang daan patungong bahay ng mangkukulam. Naiinis man sa kanyang pinaggagawa kanina, sulit naman dahil nakakuha siya ng buhok nito. Natatawa pa siya sa isiping napakadaling lukuhin ni Lara. Ibinigay niya kaagad ang hibla ng buhok ni Lara sa mangkukulam at minamadali pa ito para mapadali ang gusto niyang mangyari. Pinalaan pa siya nito na may balik ito na malala kung sakaling makontra ito. Napatawa lang ng malakas si Aling Alona. Sinabi pa nito sa mangkukulam na hindi ang isang tagaliblib na katulad ni Lara ang makahanap ng katapat sa isang bantog na mangkukulam na tulad nito. Umuwing masaya si Aling Alona. Ibinalita niya kaagad ang lahat kay Hilga. Masaya silang nagkatawanan habang nililibak ang kawawang si Lara. Nagulat na lang si Aling Alona kinaumagahan nang makita ang maraming hibla ng buhok na nagkalat sa unan niya. Napatili ito ng malakas nang makita ang sarili sa salamin. Halos maubos ang buhok nito sa anit. Nataranta ito't agad nagpa-ospital. Sino ba naman ang hindi matatakot na bigla-bigla na lang maglalaglagan ang buhok mo? Aakalain mo talaga na may malubhang sakit ka, pero katakatakang cleared lahat ng lab test nito. Ang matindi pa nito, parang hindi makita ng doktor na halos wala nang matirang buhok sa ulo niya. Sinabi pa na normal lang maglagas ang buhok dahil sa stress at niresetahan siya nito ng gamot at ilang vitamins na rin. Gaya ng inaasahan, galit na galit itong sinabihan
pang walang kwenta ang mga doktor dahil hindi marunong tumingin sa totoong sakit niya. Nagpa-second opinion pa ito, ngunit gaya noong una, yon at yon pa rin ang diagnosis ng pangalawang doktor. Umuwi itong naguguluhan at naiinis dahil sa nangyari. Hindi na ito lumabas ng bahay. At dahil gusto pa rin niyang mangusisa kung umepekto na ba ang ginawang pangkukulam nila kay Lara, tinawagan niya si Helga para makibalita. Nagtataka na rin kasi ito dahil hindi na rin ito tumatawag sa kanya. Unang salita pa lang ni Helga, umiiyak na ito. Yun pala, pareho sila ng karamdaman. Pinandidirihan na nga ito mismo ng kapamilya nito dahil hindi lang ito nakakalbo, may tumutubo pang butlig-butlig sa ulo at nagnanaknak ang mga sugat nito. Takot na takot, bumalik sila sa mangkukulam. Napag-alaman nila mula sa mangkukulam na bumalik ang kulam na ginawa nila dahil kinontra ito ng napakagaling na albularyo at ang sabi nito na hindi na niya sila matutulungan dahil mismong siya ay hirap na rin at sa tingin niya hindi na magtatagal at anumang oras ay tuluyan na siyang paslangin ng albularyo. Umuwing lulugo-lugo ang dalawa. Hindi malaman ang gagawin. Naisipan nilang puntahan ang anak para humingi ng tawad kahit labag man sa kalooban niya. Ang importante, gumaling siya. Gulat na gulat si Aling Alona nang ang humarap sa kanya sa apartment ng anak ay si Lola Sila. Nagpakilala itong lola ni Lara. Hindi sila pinatuloy nito. Nahintakutan naman ang dalawa dahil sa talim ng tingin nito sa kanila na parang tumatagos hanggang kaluluwa. Napahiya ang mga ito nang sinabi nitong alam niya ang ginawang pagpapakulam nila sa apo niya. At ang mga nangyayari sa kanila ngayon ay kagagawan lamang din nila at walang kung sino man magpapagaling pa sa mga ito. Napakabait ng apo ko para gawan ninyo ng masama. Alam niyo ba na ni minsan hindi namin sinasaktan ang apo ko? Mahal na mahal namin siya. Buhay prinsesa siya sa amin kahit na simple naming pamumuhay. Kahit labag sa kalooban namin dahil ni minsan hindi nawalay sa piling namin si Lara, ipinapaubayan namin siya sa anak mong si Clark. Dahil kita at ramdam namin ang sinseridad at labis na pagmamahal nito sa apo ko. Pagkatapos, ang mga kagaya niyo pa talaga ang nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa kanya. Ang mga nangyari sa inyong dalawa ay balik lamang ng kulam niyo sa kanya. At higit pa, huwag niyong aasahan na makikita niyo pa si Lara para makahingi ng tawad. Wala na sila rito. Sadyang ako lang ang naririto at hinintay ang pagdating ninyong dalawa at para sabihin sa inyo na wala ng lunas ang mga sakit ninyo. Habang buhay na kayong ganyan,
magsisi man kayo. Huli na! Laglag ang balikat na umalis ang dalawa. Tama nga ang matanda na sa huli ang pagsisisi. Napaluhan na lang ang dalawa sa saklap na nangyari sa kanila. Samantala, umuwi si Clark at Lara sa Santa Lucia at nagpadestino naman si Clark sa lugar na malapit lang doon para makakauwi siya ng lingguhan. Tuluyan na nilang nakamtan ang lubos na kaligayahan at katahimikan malayo sa ina. Tanggap na ni Clark na hindi na magbabago pa ang ina at mas marapatin pa niyang lumayo rito kesa hayaang saktan ang babaeng minahal niya ng higit pa sa buhay niya. Wakas.